Ano mga boss, alam nyo, dyan sa Pilipinas, bubuli naman kami. Buong buhay namin bully. Oh, kuyog. Hmm. Kasi tatay ko, war freak. Sarili lang niya yung ililigtas niya. Kami mga anak niya, kailangan lang niya kami kasi ATM, ganun. Hindi, ang ginagawa ko sa bully, kuyog, tumatakbo kasi ako. Tatago. Pero may talaga, syempre may nag-aabang. Tatakbo ulit ako. Takbo lang ng takbo. Basta, hindi na ako dadaan doon, ganun. Ngayon, dito naman, pero minsan talaga, kaka-encounter kaming bugbugan. Oo naman, nabubugbog din kami. Oh. Kawawa nga yung mga kapatid ko kasi sila kinaladkad sa mukha nila. Hindi lang yun sa bully na syempre may kasama na yung inggit sa kanila. Ano ba ang bully? Ganito kasi yan eh. Ang inggit kasi, nagagalit yan sila, walang dahilan. Yun sabi ni Chester, totoo yun. Yung mga kapatid ko, mababait naman yan, maganda rin. Madalas sila, kasi maganda, kinaiinggitan. Yun, kaya kawawa talaga. Grupo-grupo pa, umaano sa kanila. Sa akin naman, grupo din, pero kasi nga ako, tumatakbo kasi ako eh. Tumatakbo. Dito naman, di malaki na. Dito naman, ibang lahi ito. Meron din dito kapwa ko Pilipino. Siyempre, nasa tao na yun kung mabait ka o hindi. Pero, kapwa mo rin, ang foreigner at Pinoy, pareho lang. May mabait, may salbahe. Yun ibig ko sabihin. Huwag niyo misinterpret yun. Sana. Kaya kung misinterpret niyo yun, di man ako perfecto. Kung misinterpret niyo pa rin, di ko na yung problema. Problema niyo na yun. Hindi, balik tayo. Dito maraming dito normal naman to. Parang Pinoy din sila, may mabait, may salbahe. Marami dito ayaw sa Pilipino, ganun. Kasi discrimination kasama na. May nawa ko sa asawa ko kasi di nata kami. Masakit magsalita, atak yun. Gusto niya rumble. Sabi nung, pwede nyo itong gawin ha mga boss ha, sabi ko. Lalo sa kabataan. Sabi ng asawa ko nagpasalamat pa rin siya, pinakitaan niya pa rin ng kabutihan. Tapos yung tao na yun, galit pa rin syempre. Pero malis na kami. Pwede nyo gawin yun. Pagka ako naman sa trabaho ng dati, trabaho ako ang gusto nila mangyari, pinagkakaisahan ako, ang gusto nila lumipad ako kasi bawal ako dumaan. Kasi ang daming dahilan. Alam nyo na. Hindi na ako dumadaan doon kung anong gusto nila. Hindi ko rin sila hinahamon. So yun ang payo ko, pagka kayo, huwag niyong patulan. Ipakita nyo na lang takot kayo. Halimbawa, yung tititigan ka, ganyan, ganyan. Ganyan basta mo na siya, yung ganyan, pakita mo lang, nakakatakot ka, yung ganun. Sa, unahan mo na, halimbawa, sasapukin ka. Sinapak mo na yung sarili mo, para lumayo na siya. Ganun. Pero sa actual, hindi ko magawa yan, kasi, natutulala ako eh. Pero pwede yung gawin na para iwas, kasi kung talagang aggressive yung nangbubuli sa'yo, pwede mo gawin yun. So mag-practice na kayo kung kaya nyo ng basta wag lang kayong
Huwag nyo hamunin. No, ano nga yung ganun. Wag yun kasi tapang-tapang mo, yung parang mangyayari niyan, lalong lang kasi dapat kasi inignan mo na lang kasi hindi naman lahat napipilis. Hindi mo mapipilis yan eh. Pero sige, aggressive talaga. Yun pa yung gawin yun. Bago ka sapakin, sapak mo sarili mo. Gumulong ka na bago pa siya sumugod. Ganun. Mahirap talaga gawin yan mga boss. Kasi maraming practice yan eh. Tapos, meron talagang mga bully na abangan ka sa daan, tapos may dalang material na alam mo na gagamitin sa'yo. May mga ganun talaga eh, no? Ganyan, makiramdam ka na lang. Tungkol dyan, hindi ko, ang ginagawa niya, may wasak sa daan na yun. Hindi na ako dadaan dun. So, dahil sa buhay namin, bully, puro kuyog. Dahil sa tatay ko rin, di na kami nakapag-aral. Oo. Ako, dati kayo marunong magbasa, magsulat. Lumaki kami, gano'n. Na ako, natuto magbasa, magsulat. 10 years old. 16. Tapos natuto mag-English sa YouTube. Oo. Malaking pakinabang ng gadget, ng technology. Pasalamat nga sa technology. Kasi depende na kasi yan sa tao mga boss eh. Pag wala kang guide, totoo yan. Alam niyo ba, nakakatakot yung, kaya, pabor ako dyan na ganito, katulad sa YouTube. Di ba yung bata, nag-upload siya nung, ba yun? Nakakatakot na games. Yung bago yung dalawang bata, ba yun? Curebox ba yun? Curebox ba yun? Hindi ko na maalala. Basta yun. Alam niya mga boss, itong bago lang yung dalawang sa gunman. Di nakakatakot pala yung game na yan. Dapat, yung YouTube kasi, ang ginagawa niya, pipicturan ka niya. Oh, bata ka ba o hindi? Pagka nila, hindi ka naman bata, okay naman. Sana ganun din sa mga games na iba. Titignan nila kung bata ka o hindi. Oo, kasi nakakatakot talaga yan. Oo. At saka alam niyo mga boss, may epekto talaga yan sa utak. Kung nagsasabi, may epekto yan. Oo. Nagiging aggressive ka, nawawala yung emosyon mo. So, kailangan talaga, importante yung may magandang bonding ka sa pamilya mo, sa environment. Tsaka nabalitaan ko, wala daw kaibigan yung isang bata na yun, yung pinakautak. Wala siyang friend, Kami, wala rin kami friend eh. Lumaki kami bully kuyog. Hindi kami nakapag-school. Wala rin kami friend. Pero nilalaro lang kami mag-isa, masaya na kami. Siya kasi yun nga, binubuli daw, hindi ko alam. Pero yun nga mga boss, try nyo yung tinuro kong bago ka pa niya sapukin, gumulong ka na. Oo. Mahaba nga lang practice na yun. Tapos pakita mo takot ka. Para na siya sa sarili niya. Ay, wala akong gagawin mabuti. Para mapahiya siya. Pahiyain mo na siya bago siya. Kasi sobrang aggressive. Pahiyain mo na siya bago gumawa ng sa'yo. Tapos nakakatulong din yung mga sport. Karate. Tsaka yung basketball. Pwede din yung mga boss. Nalala ko tuloy si Lodi. Di ba yun siyang si Rene? Rest in peace mga Lodi. Yan. Tungkol sa idolize, pwede yan mga boss. Mahaba pasensya ng mga ganyan. Kasi idolid din kasi nung mga yun. Gunman, mga rin Is ginaya nila, copycat, Diyos ko. Wag kayo idol ng mga ganun, mga boss. Ang idol niyo sila, Rene, sila Divine, sila, sino pa ba? Dami mo pwede i-idol, mga boss, eh. Manny Pacquiao.
Sino pa ba? Chichester. Payo ko sa inyo, makinig kayo kay Chichester. Tapos pag may problema kayo, abangan nyo siya Facebook, mga boss, magla-live. Bago nyo pa gawin nyo na sa isip nyo, itanong nyo na sa kanya. Malaking bagay. Malaking ano talaga to si Chichester. Hulog ng langit. Oh. Tapos, parang may sasabihin pa ako. Hindi ko na maalala. Yung naalala ko. Alam nyo, niwala ako. Si Idol Rene. Hindi sila agad sinipr, hindi sila agad sinave nung nalunod sila kasi may discrimination. Ako kasi, mahirap kami. Alam niyo itong baby ko? Ito? Baby ko? Yung anak ako. Gulat ako. Pagising kong ganyan, walang tao. Alam mo, hinang-hina ako. Hindi man lang nila nilagay sa box. Bagong panganak siya. Kasi ano yan? Discrimination. Kasi ganun kasi pag mahirap. Pero hindi na nagtaka. Pero alam mo yun, yung buhay ng baby ko, ang hirap manganak. Tapos pagising ko, hindi pala siya sinave. Hindi siya nilagay sa box. Alam nang hilong-hilo ako, hinang-hina. Nagising na lang ako sa sa ting-ting-ting. May tunog kasi dun sa yung hospital eh. Swerte. Swerte talaga to. Swerte. Mga anak ko. Masaya ako kasi takin mo, buhay siya, hindi siya nahulog. Nakakatakot, di ba? Discrimination yun, mga boss. Ganun talaga pag mahirap, iba ang tingin sa'yo. Yun lang mga boss. Nasakta naman, naiyak. Pero hindi naman ako, sawa ng Diyos din naman, basta kapit lang kay God. So sana parang may sabihin pa ako, yun lang muna mga boss. Ciao. Maswerte talaga itong mga anak ko. Ciao.